Sige po, tayo po tayong lahat at salubungin po natin ang palakpak ang Panginoon. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music ring, and though the storms may come, I am holding on to the rock I'll cling. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart wanna sing. I will lift my eyes in the darkest night, for I know my Savior lives, and I will walk with you, knowing you'll see me through, and sing the songs you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart wanna sing. I can sing in the troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my step and fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath, sing for I know that I sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart wanna sing. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, praise God. Let's keep on singing to the Lord.
to my knees, for there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Let's shout, for you alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. And we worship you this day. Patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Let's continue singing to the Lord, offering our lives to Him. Let's tell the Lord, Lord, this life is yours. This heart, Panginoon, para sa iyo to.
sa'yo ang puso ko. Mula sa aking espiritu, ako'y magpupuri sa'yo. Sa'yo ang buhay ko. Let's sing it. Sa'yo ang puso ko. Mula sa aking espiritu, ako ay sasamba sa'yo. Itataas kita sa aking pagsamba. Luluwalhatiin ko ang iyong pangalan kay ganda, O Diyos, dakila ka mula pa nung una. Purihin ka, O Diyos naming Ama. Sa'yo ang buhay ko. Sa'yo ang puso ko. Mula sa aking espiritu, ako'y magpupuri sa'yo. Sa'yo ang buhay ko. Sa'yo ang puso ko. Mula sa aking espiritu, ako ay sasamba sa'yo. Itataas kita sa aking pagsamba. Luluwalhatiin ko ang iyong pangalan kay ganda, O Diyos, dakila ka mula pa nung una. Purihin ka, O Diyos naming Ama. Itataas kita sa aking pagsamba. Luluwalhatiin ko ang iyong pangalan kay ganda, O Diyos, dakila ka mula pa nung una. Purihin ka, O Diyos naming Ama. Purihin ka, O Diyos naming Ama. Purihin ka, O Diyos naming Ama. Palakpakan natin ang Panginoon. Magmuni-muni tayo pagpasok ng bagong taon. At kung meron po kayong naiisip na isang salita, just one word, that would best describe how your life feel most of the time. Ano kaya yon? Lalo na itong mga nagdaang taon. Stressed. Hurried. Yung laging nagmamadali. Ang spelling po nun ay H-U-R-R-I-E-D. Meron pang isang English na salita, H-A naman, R-R-I-E-D. Hurried. At ang ibig sabihin din po nito, mga kapatid, beset by problems. Puno ka ng mga problema. Pressured, behind, restful, ops. May lilinya kaya yung word na restful doon sa mga one word na yan na naon ng binanggit.
To some of us, maybe, yung word na restful, parang foreign ang dating. Hindi na tayo marunong magpahinga. Marami tayong mga kinaabalahan. Merong mga bagay na umaalipin na po sa atin sa kapaguran. Hindi lang po sa pisikal, kundi sa emosyon, sa isip. At si Kristiyano, kasama ka na, Kristiyano, hapo, pagod, walang pahinga. At ang gawain ng Panginoon ay nakatenga. Hindi umuusad. At kung umusad man, ay sa pansariling akala na ito ay kasiyahan ng kalooban ng Diyos. Ay hindi po. Rest before work. Nakaka-apekto po lahat ng ito sa kalusugan, mga minamahal. Kaya meron pong mga gamot kontra depression. Meron po ako nakausap just this a week ago. Sa aming reunion, family reunion sa Pampanga, apo namin sa pamangkin, kumukuha ng psychology. At itong batang ito, pinagmamalaki ng kanyang ama. Alam niyo po, meron siyang natutuhan na naka-blindfolded, kakapain lang niya yung aklat, nababasa niya. Binuksan daw po, di ba may dalawang panig tayo ng utak? Yung sa gitna daw po hindi nagagamit. At meron pong naging paraan na nagamit po niya yung kanyang gitnang bahagi ng kanyang utak at nakagamit po. Blindfolded, hagod lang po. Hindi braille, hindi braille. Nababasa niya yung aklat. Kumukuha siya ng psychology. Moving towards medicine, sabi niya. Pero nyo, nabanggit ko lang po sa kanya, alam mo, Apo, itong panahon natin ng ito, sa ginagalaw nating mundo, paniwala ko higit na kailangan ang mga psikologista, ang mga ika nga po'y may kinalaman sa yung mga mental health issues. Sa sobra kasing kaabalahan, kapaguran, at hindi na matutong magpahinga man lang ang isang individual. Tayo po, hapo, exhausted, uptight, stressed out, sobrang pag-abala at pag-aalala ang pasan-pasan. Gamit na sa mga nakaraan, pero tuloy pa rin at may kapahayagan pa rin, burned out. Kailangan po natin ng pahinga. Kung di man po natin napapansin, kita ni Lord ang bagay na yan, ang ating kalagayan. And He knows it even better than we do. Mayroon po siyang paanyaya, mga minamahal ko. He offers a whole new lifestyle that has His rest at its core. Bahagi po ng dapat na pamamaraan ng pamumuhay natin ngayon, nandun po sa kaloob ang bahagi ng lifestyle na yan, yung kapahingahan mula sa Diyos. Yan po ang sinasabi ng Matthew 11:28 to 30. Basahin po natin muli, mga kapatid, as you have your Bibles with you in any way, in any which form. Sabay-sabay ho, kasi ang sabi ng ating worship leader kanina, sabay-sabay, pagkasabay-sabay, lahat tayo babasa, di po ba? Hindi yung basahin natin sama-sama, yung pwedeng siya lang babasa, leading us. Pero pag sabay-sabay, sabay-sabay, as in lahat babasa. So anumang version meron ka sa yung Bible, in any which form, sabay-sabay po natin basahin ng Matthew 11:28 to 30. Ready? Begin. Come to me,
all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Can you say amen to that? Yan po ang paanyaya ng ating Panginoon. At sabi nga po natin, kasunod po niyan yung pagsasakatuparan ng tema ng taong ito for Marikina Christian Fellowship. We need to take a breather para makabuelo sa paggawa. Clearing our thoughts, tanggalin yung anumang agiw sa utak, humingi kay Lord ng heart of clay o heart of flesh at ika po para mapalitan yung heart of stone, ayaw mapahubog, at pagka heart of clay, mahuhubog po yan, mamumold yan sa kagustuhan ng Panginoon at magagamit ayon sa mumolde niya sa kanyang kamay. Take a deep breath, gentlemen and ladies. First, to sit at the feet of our Lord Jesus, allowing the gentle wind of wisdom breezing through within, refreshing by the Holy Spirit's reassurance sa paghipo ng banal na Espiritu sa atin for us to ready us for this year's active involvement in Him and in His work. Oh, such a gentle Savior we have. Mga minamahal, He is uniquely qualified to give us rest. He is uniquely qualified to give us rest. Bago po itong mga talatang ito, mga kapatid, sa verses 25 to 27, we will see a gentle prayer from our Lord Himself. At yung pong nagsasad sa atin, uniquely qualified. Ano po ang sabi ng mga talatang ito? Verse 25 to 27. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Ang sabi po, mga kapatid, ng panalangin, lahat ng mga bagay, verse 27, all things, from the knowledge of the Father, His eternal plans, and the empowering para po i-reveal yung knowledge na yon sa kanino man pipiliin ng anak na pagpapahayagan. Napakadakilang kapahayagan nito, mga minamahal. This is the very heartbeat of the gospel. Ang sabi nga po ni R.V.G. Tasker, and we quote, the Lord Jesus knows and discloses to us the entire truth about the Father's redeeming love. Redeeming love. Mula po sa Diyos ng pag-ibig. 1 John chapter 4 verse 8, sa pamagitan po ng anak na may pag-ibig. John 3:16. Binibigyan po tayo ng rest ni Lord Jesus from rules and regulations. Katulad baga sa panahon nila, ang mga pariseo, mga tinuturo itong iba pang mga legalist, tinuturo nila sa tao, particularly ang mga Hudyo, expectations and judgments. Hirap ang tao, in general, na makasunod sa mga alituntunin na pilit na pinasusunod sa kanila. Meron pong mga expectations na minsan ay umaalipin sa atin, kaya hindi tayo makabangon-bangon, hindi tayo makapahipahinga dahil po doon sa inaasahan ng iba mula sa atin. At kung mag-fail tayo, they judge us. Because ang tanging batas ng ating Panginoon ay law of love. Love.
At mabilisan lang po, mga kapatid, ilang mga bagay na nagagawa ng love at siyang dapat nating gawin. Ang sabi po, love does no wrong to a neighbor. Romans 13:10. Love looks out for others' interests. Philippians 2:4. Love lives in truth. Philippians 2:4 pa rin. Love takes compassionate action on behalf of the vulnerable. 1 John 3:17 and 18. Builds others and seek peace. Romans 10:15, 14:15, 19 and 20. Love frees us to care for each other's needs. Nagmamalasakitan dahil sa pag-ibig. Galatians 5:5. At ang pag-ibig po holds on to hope. Romans 5:5. Paglapit po natin kay Lord Jesus, mga minamahal, at makatanggap ng kanyang pag-ibig, yung pag-ibig na yon ang siyang pupuno sa atin at siyang magbibigay liwanag sa ating mga puso. Inaalis nito yung mga kapaguran ng isip at takot at pinapalitan po ng kapatawaran ang pagtitiwala sa Kanya. Pinangingibabawan po ng nakaaliping galit yung kaunawaan. Kumbaga, iintindihin mo na yung kapwa mo na nagpapagalit sa iyo. Pinapalitan ng bigat ng guilt ng mga yung pakpak ng biyaya. Pagkapakpak or much more bagwis, malawak po ang sakop niyan, kapatid ko. Binubuksan ng pag-ibig ang pinto para makapasok ang daloy ng pahinga na alok mismo ng ating Panginoong Kristo. Sa kabila ng katotohanan na yan, kung magpapakatotoo po tayo, sagutin natin ang tanong, what is burdening us? Ano po yung nagpapalugmok sa atin? Ano po yung nagnanakaw sa atin ng ating dapat pahinga? Mga heart problems, mga financial worries, yung hindi pa natutupad na pangarap, mga conflicts sa family relationships, at paano mo ito hinaharap? Marami sa atin, sa mga issue ng buhay na katulad ng ating nababanggit, mga tali sa mga screens, tuning out our world, by overeating. Buburahin ko yan? Buburahin. By overeating. Kinokontrol mo ba ang lahat ng bagay at mga tao sa paligid mo? At gusto mong maipakitang perfect ka? Yan ba ang paraan na ginagawa mo para po mawala ka dun sa hanay ng kulang na kulang sa pahinga? So ang hamon sa atin, mga kapatid, panahon na po para pumasok tayo sa kanyang kapahingahan. Let us take to heart each phrase of His kindly offer. Matthew 11:28-29. Phrase by phrase. Una po, sabi niya, come to me. Kanino po dapat lumapit? Kay Jesus. Sa Kanya. Siya ang sagot sa pagod at hapo ng ating mga espiritu. Wika po niya sa John 10:9, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved. Siya po. Siya yung nag-aanyaya. Lumapit kayo sa akin. Come to me. Sabi niya po sa Pablo kay Timoteo, yun daw pong physical na exercise, malaking tulong para sa pangkalusugang physical. Pero sabi niya, higit na maganda yung, sabi niya ay, yung buhay kabanalan. Yung pong sinasabi po na spiritual exercise, sabi natin. Godliness.
Pero alam niyo po, ang godliness, matatamo lang po natin by spiritual na kaparaanan. At ang paraan, namumugot tangi, Panginoong Hesukristo. Kapatid, ano man ang pinaggagawa mo para inakalang makaibsan ng iyong kapaguran, hindi sasapat. Mali ka ng tinutunguhan. Ang dapat na tunguhan, yung nag-aanyaya. Come to me. Ikalawa, sabi niya, all you who are weary and burdened. Mga kapatid, pag sinabing all, ano ang ibig sabihin? Pag sinabing all. Walang iniitsepwera si Lord. Alam niya kung anong dahilan ng kapaguran mo. Alam niya kung anong nakakagulo ng isip mo. Alam niya na hindi ka mapakali kung sa anumang kalagayan, individually, kilala ka ng Panginoon. Alam niya kung ano nangyayari sa iyo. But, ang sabi po ng ng phrase, especially, especially those who are weary and heavily laden. Weary and heavy laden. All may come to Him. Lalo na yung weary and heavy laden. At maaari po nating salin sa Tagalog ng ganito. Lahat tayo nahapo at pagod na at natatabunan ng sapin-saping pasanin. Kilala niyo yung salitang sapin-sapin, di ba? At itong Pasko't Bagong Taon, palagay ko, hindi nawala po yan sa pagkainan ng marami. Sapin-sapin. Pero ito, pagka problema ang pag-usapan, sapin-sapin problema, ayaw natin yon. Pero may solusyon po. Makalalapit tayo sa Kanya at anuman po ang ating dalahin kasi bukas ang Kanyang paanyaya sa lahat. Lalo pa, doon sa sabi, ay hapo at pagod. Yung pong partikular na paggamit ng panahon ng ating Panginoong Hesus, lalo na sa mga taong Hudyo, ay mga kapatid, yung legal burden of the law and how the Pharisees taught it. Paano itinuro ito ng mga legalistic na mga Pariseo? We will read it doon sa Matthew 23:4. Sabi, they bind heavy burdens, hard to bear, and sabi po, lay them on man's shoulders. Ipinapapasan sa balikat ng mga tao yung kautusan. At pagka hindi mo na ganap yung kautusan, anong sabi ni Santiago? 10 utos, halimbawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nagagawa mo. Lagay na natin sa 10 na nadiskaril ka. Balik ka sa simula. Ganun lang. Ikot lang ng ikot. Walang katapusan. So, nahihirapan po ang tao para po maibsan siya ng mga burdens na yan. Walang katapusang rules at saka, you shall not, you shall not, you shall not. Marami sa atin hanggang ngayon, umiral sa ating kaisipan, yung pong ang buhay Kristyano, bawal to, bawal dyan. Pag naging Kristyan ka, hindi ka na pwedeng ganito, ganyan. Sa isang banda, tama rin po yun, may katamaan pa rin po yun. Pero yun po ay hindi kaugnay doon sa pagkatubos ng Panginoon Kristo sa iyong mga kasalanan. Hindi siya mabuting gawa, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. At ang sabi po niya, come to me, all you are heavy, weary and burdened, and I will give you rest. 2 times. Sa 28, 29, binanggit po, 30, binanggit po 2 times yung word na rest. At ang Greek word sa rest, ibig sabihin po to cause to cease. Para tumigil. To give rest. Refresh. Yan po ang kahulugan ng salitang ginamit dito. At ginamit po ito to describe physical rest. Literal, physical na pahinga. Physical.
Ano pong katibayan sa physical nating kalusugan? Yung pahinga, na yung nagpapahinga. Sa physical nating katawan, ano pong katibayan? Tulog. Tulog. Oh, okay. Magpakatuto tayo. Sino pong sapat at sapat ang oras ng tulog sa araw-araw o gabi-gabi? Sino po dito yung nagtatanong, ano po yung tulog, Pastor? Ano ito? Mamahaling commodity. Ang hirap matulog. Sabi niya, I will give you rest. Noong ating Panginoon Jesus at ang kanyang mga apostol, napapagod po sa parito, parito sa pagministeryo. Napansin ng Panginoon yon. Na siguro, yung anong tawag dito? Yung sa ibaba ng mata? Eye bag. Laki na ng eye bag. Mas malaki pa yata sa mata. Sabi niya, ay, tara muna doon sa isang lugar na secluded. Tahimik. Madamo doon. Magpahinga muna tayo. Nako, sinundan pa rin po ng crowd. Down na pa yata doon sa lugar yung crowd. Again, they ministered. But you know what? Ang sikreto ni Lord para makapahinga, sa kapaguran niya, He looked for a secluded place, resting in the Father, fellowshipping with the Father, praying and praying and praying. I will give you rest, sabi ng Panginoon. Sumunod po, nilalaktawan ko yung iba. Ang sabi po rito ng kasunod na phrase, take my yoke upon you. Take my yoke upon you. Yung yoke ginagamit po sa mga pagsasaka sa mga hayop na ginagamit nila sa sakahan. Meron pong pamatok na kinakasa diyan sa batok ng baka, ng kalabaw, o kung anong mga hayop ginagamit sa pagsasaka. At sa panahon ng ating Panginoon Jesus, mga kapatid, tambalan. Isang yoke, pero dalawa po ang kinakasang hayop. At mas malarawan ang gamit po dahil sa ikaw ay, sabi niya, take my yoke upon you. Meron kang kakasa doon sa pamatok. Hindi mo solo yung pamatok para hilahin mo at yung araro sa likod mo, siyang mag-aaraw ng lupa. Kaantabay mo si Lord. Kaantabay mo si Lord. Dalawa kayong umihila. Dalawa kayong umahatak. Then mapapagaan ang burden mo. Kapatid, aminin natin at sa hindi, hirap tayong magbigay ng puwang sa kanino man na dapat ay kasama natin sa paggawa. Kala natin, kaya natin all by ourselves. Walang solo flight. Walang solo flight. Kaya nga may pamilya. Una muna, kaya nga mayroong kabiyak. Kaya nga may pamilya. Kaya nga may church. Kaya meron kang katabi. Sa harap at likod, kaliwat kanan. Nag-aalalayan. Agapay. Sabi ng yung ID ng DCS, agapay ng sambayanan. Huwag mong suluhin. Baka ibang rest ang maranasan mo. Take my yoke
Pastor, di ba pagka yoke, pabigat yan, pahirap yan? Hindi ho eh. Kasi nga po, mga kapatid, dalawang bagay. Kilala ang Panginoong Jesus, the son of the carpenter or carpenter's son. Meron daw po silang shop doon sa sentro, sa kanilang lugar, na pag-aari ni Jose, ng kanyang ama dito sa lupa. At gumagawa po ng mga pamatok. In fact, yung kalapong shop, ayon sa pag-aaral, ay nasa isang araro, yung ukit, nakaukit sa isang araro, yung kanilang karatula. Kasi po, kilala daw po itong mamang si Jose sa husay ng paggawa ng pamatok. Talagang ang hanggat maaari po, kung kasama mo yung hayop na gagamitin mo, isusukat po niya, iuhulma niya doon sa batok ng hayop na gagamitin mo. At talaga pong very, very fitting. Sakto. Sukat na sukat. Ganyan po ang pamatok ng Panginoon. Hindi tayo para pahirapan. Para matulungan po tayo kasama sa ating ipinaghihirapan. At ang sabi po niya, learn of me. Take my yoke upon you and learn from me. Ang isang source ng kapaguran, kapatid ko sa Panginoon, ay yung isip mo walang pahinga. At yung mga gadgets natin, social media, tiba-tiba, kasangkapan po ng dyablo, kung mamamalay tayo ng aplikasyon, pinahihirapan po, walang pahinga ang ating mga utak, bukas makalawa, kiriring na yan. Tililing na yan. Ipahinga mo naman ang utak mo. Hayaan mo naman si Lord. Turuan ka. Siya ang iyong guro. Hindi kung sino-sinong motivational speaker here, yung pong coach dyan at kung sino pa. Si Jesus po ang ating guro. Learn from me, sabi ng Panginoon. Sumunod. For I am gentle and humble in heart. Yung isang guro, ito po ang description. Maamo, mababa ang loob, at hindi po ipinagyayabang ang kanyang karunungan. In fact, yung isang guro talaga, yung teacher, yung totoong teacher, kaya saludo ko sa mga teacher talaga. Meron silang nagiging protege. Meron silang nagiging disciple. Meron silang nagiging student. Kasi po, yung kaalaman nila, ipinapasa sa iba. Si Lord Jesus, bilang guro, sabi niya, I am gentle and humble in heart. Wala po sa bokabularyo ng ating Panginoon yung ikampo sa kanyang mga naging tagasunod ay parang papakita niya siya po ay lamang, siya po ay nakahigit sa kanila. Meron pong kaamuan. Hindi po, kasi may mga teacher na terror eh. Nung ako po nagtuturo sa seminary, ang isang description sa akin, terror daw ko. Hindi ko na maintindihan anong terror. Terror ba yung stricto ko sa attendance? Terror ba yung stricto ko sa yung pong kahit na pag upo ko sa klase, okay, class, good morning. Take 1/4 sheet of paper. Abay, kung papasok ka sa klase, estudyante ka, inaasahan ko na ready ka. So, paano kung mapapatuan na ready ka kung hindi ka ready maglabas ng 1/4 sheet of paper para sa surprise quiz? Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Pagkatapos,
Aba, inaabang-abangan ng ay, andyan na si sir. Terror ba yun? Pero alam niyo po, sa 7 taon nagturo ko sa Phoebias, 7 taon sa PACE, Graduate School of Christian Ed, natatanda ko, 2 estudyante ko lang po ang aking naibagsak sa klase. Terror ba yun? 2 lang ho. Yung pasaway talaga, pasaway. As in. Sabi niya, learn from me, for I am gentle and humble in heart. And sabi niya, you will find rest for your soul. Dito po kinote ni Lord yung Jeremiah. Chapter 6. Yung bahagi po, yung verse 16, sabi niya, thus says the Lord, stand by the ways and see and ask for the ancient paths where the good way is and walk in it and you will find rest for your souls. Kapatid ko sa Panginoon, simplihan lang po natin ang aplikasyon ito. Nandito na po sa mahabang panahon na sa ating mga kamay ang salita ng Diyos. Nandyan na po ang pinagkunan ng salita ng Diyos na ito, ang ating Panginoon Diyos. Way back in history ng panahon ng tao. Nandyan na po. Andyan po ang curriculum para tayo matuto sa mga narapat na dapat matutuhan natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Diyos. Ancient paths. Nandyan na yan. Kung saan ka pa naghahanap? Alam po, ito yata yung talata na pinanghawakan ni ang dating daan. Ginamit po niya yung phrase na yun, dating daan. Sa mali nga lang aplikasyon. Pero yun na po yun, dating daan. Heto na yun. Huwag ka nang magbago pa. Huwag ka nang magiba. Heto na. Kaya nga po sa kasalan, malimit kong sinasabi sa mga kinakasal ko, mga anak, mga kapatid, wala kayong asahang bagong bagay na ito na sasabihin ko sa inyo. Nakalatag na noon pa ang panuntunan ng Diyos sa mga bagay-bagay sa ating buhay. Kung bakit ngayon, konting bago sa tingin natin, gagayahin na natin, i-apply na natin, pati sa simbahan, ginagawa natin yon. Lalo na sa tahanan, ipinapalit natin yung mga gadgets natin doon sa pamamaraan ng pagiging magulang sa ating mga anak. Pagkatapos, pagka lumalaki-laki yung sutil, wag na. And then, ito po, ika nga po straight para manakaut ka. Sabi ng Panginoon, verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Pangangahasan ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Tinuturing ko pong kasalanan sa Diyos yung nag-aakala, yung pag-aakala ng pahinga ay isang mahal na commodity. Pagka hindi ka nagpapahinga, nagkakasala ka sa Diyos. At syempre po, as I close my notes, sabi niya, my yoke is easy, magaan, di tayo pahihirapan ni Lord, and my burden is light. Magaan. Magaan. So, ano pong kaugnayan nito sa ating tema for the year? MCF in action. Nakabuelo ka na para gumawa. Nakapagpapahinga ka. Let's pray. Aminado po kami, Ama.
may mga karanasan na alam na namin ang isang bagay, isang kalagayan, pero hindi namin nagagawa, hindi namin nasusunod. Ngayon po, Ama, bilang panibukas para sa bagong taon, 2026, at sa tema na meron kami ngayon as a church, maging hamon sa amin ito, Panginoon. Rest before work. Let us have the right mind and attitude about rest para po maghangad kami na ma-involve sa gawain po ninyo na masaya at talagang may pagnanasa na makabigay lugod sa inyo. Rest before work. In Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you. Then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCN as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. Let our hearts be your service.